narito na naman tayo sa panibagong kwento. Ang kwento ng KLTV. Kwentong kababalaghan. Dalagang babae sa bahay kubo, dinadalaw ng kapre, isang kwentong kababalaghan. Sa gitna ng masukal na kagubatan sa bayan ng Magdalena, Laguna, may isang bahay kubo na nakatayo sa paanan ng isang malaking punong balete. Dito nakatira si Rosita, isang dalagang mahinhin at maganda, kilala sa buong baryo sa kanyang mabait na ugali at malaanghel na mukha. Mag-isa na lamang siyang namumuhay mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang 5 taon na ang nakalilipas. Sa araw-araw, abala si Rosita sa pagtatanim ng gulay, paghahabi ng banig at pag-aalaga ng mga manok. Tahimik at payapa ang kanyang pamumuhay hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan. Kabanata 1, Mga Kakaibang Ingay. Noong gabing iyon, habang natutulog si Rosita sa kanyang papag, nagising siya sa tunog ng malalaking yabag sa labas ng kubo. Boom! 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 Parang may dambuhalang nilalang na naglalakad sa paligid ng kanyang bahay. Kinabahan si Rosita pero inisip niyang baka guni-guni lamang niya. Ngunit pagkabukas niya ng bintana, may naamoy siyang kakaibang usok, parang amoy na nasusunog na dahon, amoy na mabigat sa dibdib. Pagmulat niya, tumambad sa kanya ang isang anino, isang lalaking dambuhala, halos kasing laki ng punong balete, may malalaking mata na pula at nanlilisik na nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga halaman. Isang kapre. Kabanata 2, Lihim sa likod ng usok. Kinabukasan, dinalaw ni Rosita ang isang matandang albularyo sa baryo, si Lola Binang. Doon niya ibinahagi ang kanyang nakita. Rosita, anak, sabi ni Lola Binang, matagal nang may kapreng nakatira sa punong balete sa tabi ng kubo ninyo. Ngunit hindi lahat ng kapre ay masama. Ang iba sa kanila, umiibig. Umiibig? Tanong ni Rosita. Oo, marahil napansin ka niya at sinusundan ka. Pero dapat kang mag-ingat kasi minsan kapag ang isang kapre nabigo sa pag-ibig, nagiging marahas ito. Kabanata 3, Regalo sa Gabi. Simula noon, tuwing gabi, may kakaiba nang nangyayari. Sa umaga, pagising ni Rosita, may bagong ani ng gulay sa kanyang bakuran o kaya hinog na prutas na hindi niya itinanim. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga, may narinig siyang boses sa hangin. Rosita, huwag kang matakot. Hindi ako nananakit. Pagtalikod niya, wala siyang nakita. Pero naroon muli ang amoy ng usok at sa kanyang kama, may bulaklak na kulay itim at pula, isang rosas na apoy. Kabanata 4, Alay at Kababalaghan. Dumating ang isang gabi na may sumanib na kalamidad sa baryo. Biglang nagkalindol at pagkaraan ay umulan ng mga palaka. Ang mga tao sa baryo ay naniniwala na may nilalang na galit. Marami ang nagturo kay Rosita, iniisip na siya raw ang dahilan ng mga kababalaghan. Siya ang kinahuhumalingan ng kapre, isumpa siya, sigaw ng ilan. Sa takot, lumayo si Rosita at nagtago sa loob ng kanyang kubo. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng dilim, bumaba mula sa punong balete ang dambuhalang kapre. Hindi kita pababayaan, bulong nito. Ikaw ang lang aking gabi. Kabanata 5, Pagpili ng puso. Dumating ang araw na kailangang mamili si Rosita. Iwan ba niya ang kubo at tatakas sa baryo para kalimutan ang nilalang na ito o mananatili siya upang bigyan ng pagkakataon ang isang pag-ibig na hindi katulad ng sa tao? Sa huli, pinili niya ang manatili. Araw-araw unti-unting naging payapa ang lugar. Hindi na siya dinadalaw ng kapre sa anyong pangilabot. Sa halip, isang anyong tao matangkad, maitim, may pusong tapat, ang palaging naghahatid sa kanya ng kahoy, pagkain at tawa sa gabi. Kabanata 6, Isang pangako sa punong balete, taon ang lumipas. Namatay si Rosita sa gulang na 82. Ngunit hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing kabilugan ng buwan, may makikitang usok na umaalimbukay sa punong balete. At sa tabi ng kubo may babaeng tila espiritu, may ngiti sa labi, nakasuot ng puti at hawak ng isang nilalang na may pulang mata. Ang kanilang kwento ay naging alamat ng pag-ibig na hindi pinipili ng anyo, pag-ibig na nagsimula sa hiwaga at nagtapos sa walang hanggan. Ang pagbabalik ni Rosita sa anyong espiritu at ang lihim ng punong balete. Kabanata 1, Ang Lumang Kubo. 20 taon na ang lumipas mula ng bawian ng buhay si Rosita sa kanyang lumang bahay kubo sa paanan ng punong balete. Ang lugar ay ngayon pinamamahayan na lamang ng mga ahas, alitaptap at kalaw na humuhuni tuwing hating gabi. Ngunit isang gabi, isang grupo ng mga binatang taga-baryo ang nagtangkang sumubok ng katapangan. Nilapitan nila ang lumang kubo para doon mag-inuman at magkwentuhan ng kababalahan.
Dito raw nakatira yung babaeng minahal ng kapre, di ba? Tanong ng isa. Oo. Oo, sagot ng isa pa. Sabi ng lolo ko hanggang ngayon daw, hindi umaalis ang kapreng iyon. Tinatanggol pa rin ang kaluluwa ni Rosita. Hindi pa man sila nakakalasing, nagsimulang lumamig ang hangin. May tila mga matang nakatingin mula sa dilim. Maya-maya may amoy ng usok, pamilyar na mabigat sa ilong, at mula sa punong balete, may bumagsak na bunga na pula ang loob, dugo. Kabanata 2, Muling Pagkakita. Habang ang mga binata ay nagsitakbuhan, isang batang bae mula sa baryo, si Nina, ang palaging dumadaan sa kubo upang mangalap ng mga dadamot bulaklak para sa kanyang lola. Isang araw, habang kinukuha niya ang ilang halamang gamot, napansin niya may isang babae sa kubo, nakaputi, mahaba ang buhok at tila hindi humihinga. Nay Rosita, bulong ng bata. Bigla itong lumingon, ngunit hindi siya natakot. Ang babae ay ngumiti sa kanya. Huwag kang matakot, anak. Ako si Rosita, bantay ng kagubatan. Simula noon si Nina ay palaging nakikitang may kasamang babaeng puti sa tuwing nangangahoy. Hinayaan ng mga taga-barrios dahil napansin nilang unti-unting gumububuti ang kalusugan ni Lola Binang, parang may gabay silang hindi nakikita. Kabanata 3, Pagbalik ng Kapre. Ngunit isang gabi habang nakatutulog si Nina, napaginipan niya ang isang dambuhalang nilalang na may pulang mata. Nakatingin ito sa kanya at may sinabi, open quote, "Ikaw ang pinili, ikaw ang tagapagmana." Close quote. Nagising siyang pawis na pawis. Nang tanungin si Lola Binang tungkol dito, sagot nito ay, ang kapre ay hindi nawala. Naghahanap siya ng susunod na babantayan, ng susunod na pusong dalisay. Bakit ako? Dahil may dugo kang katulad ni Rosita, apo ka niya sa pamangkin. Kabanata 4, Ang Diwata sa Kubo. Lumipas pa ang mga taon. Si Nina, ngay isang dalagang kagaya ni Rosita, mahinhin, maganda at may pusong busilak. Isang araw, habang namimitas ng bayabas malapit sa kubo, bumagsak ang langit, malalakas na kulog, malalakas na ulan, at kidlat na tila sasabog ang lupa. Tumakbo siya patungo sa kubo. Ngunit pagdating niya roon, hindi tubig ang bumalot sa paligid kundi usok. At mula sa usok, unti-unting lumitaw ang kapre. Hindi ako masama, Nina. Isa akong tagapangalaga, ngunit may panganib na paparating sa gubat. Kailangan kita. Anong panganib? May mga tao mula sa syudad na gustong putulin ang prombalete. Kapag nangyari iyon, mawawala na ako pati ang kaluluwa ni Rosita. Kabanata 5. Laban para sa kalikasan, hindi nagdalawang isip si Nina. Kinausap niya ang mga taga-baryo, ang kapitan, at maging ang mga opisyal mula sa lungsod. Ngunit hindi siya pinakinggan. Kaya gumawa siya ng panawagan sa social media gamit ang video na kuha sa kubo, kung saan makikita ang usok na bumabalot at isang aninong tila naglalakad sa likod niya. Nag-viral ang video. Marami ang nakiusap na huwag sirain ang lugar. Dumating ang mga albularyo, mga espiritista at maging ang media. At sa huling araw ng pagputol ng puno, bumagyo ng biglaan, napinsala ang mga kagamitan at ang mga manggugubat ay umatras. Muling nanahimik ang lugar. Muling naisalba ang punong balete. Kabanata 6, Alamat ng Pag-ibig at Kalikasan. Ngayong panahon, ang bahay kubo ay hindi na lamang tahanan ng kababalaghan. Ginawa itong santuaryo ng kalikasan at kababaihan, pinangalan ng Bantay Rosita. Sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may babaeng puti pa ring lumilitaw at isang aninong dambuhala ang nakabantay sa likod ng punong balete. Pag-ibig man o kababalaghan, ang kwento ni Rosita at ng kapre ay patuloy na binubuhay ng mga taong naniniwala sa hiwaga ng kalikasan at sa pag-ibig na hindi natatapos kahit sa kabilang buhay. Wakas ng Part 3, kung saan si Nina ay tuluyang magiging diwata ng kagubatan at lalaban sa mga nilalang mula sa lungsod o sa ibang dimensyon. Abangan ang susunod na mga kwento sa kwento ng KLTV. Kwentong Kababalagan.